Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 13 hanggang 19. So mga Libra, alamin po natin, naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na ang iyong pang-isang tanong, isang sagot question sa dulo ng ating reading. Kung meron kang big question today, ask that sa dulo, sasagutin ko po yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Wow! Maganda yan. Siya nga pala mga Libra, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Salamat po sa bawat nagla-like, nagko-comment. Salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta every week sa bawat uploads po natin. So thank you po for the love, for your support, at sa patuloy po na pagla-like, pagko-comment, at hindi pag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Pentacles. Sabi dito, Libra, panahon na para i-evaluate natin yung mga bagay, tao o sitwasyon sa buhay natin na walang dulot na maganda. Okay, halimbawa, this week marirealize mo na itong friend pa lang ito ay laging nandyan lang kapag kailangan ka niya. Pero pag ikaw nangailangan, wala siya. So, panahon na para i-evaluate yung relasyon namin. Ginagamit lang ba niya ako? Kasi kung oo, bibitawan ko siya. No? Kung ito man ay tungkol sa pamilya, halimbawa breadwinner ka, lahat na lang ng bibilihin ay binibili mo. So, parang panahon na para magtipid. O panahon na para tignan kung saan ba talaga dapat ilagak ng tama ang pera. O kaya, tungkol ito sa trabaho mo, no? Parati ka nag-overtime pero na-realize mo na, ay, yung overtime ko, hindi naman nag-reflect sa aking paycheck. So, wag mo nang siguro ngayon bigyang buhay yung pag-overtime kasi wala naman palang epekto, di ba? So, lagi natin timbangin, yung aking bang effort ay nababalik, nabibigyan ng sukli o wala. Panahon to para baguhin yung unbalanced na yan. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Five of Swords. Kanina sabi ko maganda to kasi ito ay panggising para sa'yo. Panggising na, ngayon buti naman nagising na si Libra. Alam na niya na hindi siya dapat magstay or hindi siya dapat makisama or hindi siya dapat manatili sa isang bagay or tao na alam mong hindi na worth it. Sinasaktan ka lang pinapahirapan, stress, worry, overthinking, kaba-kaba ang binibigay sa'yo. Worth it ba yun? Syempre hindi, di ba? So panahon to para umalis ka or maglagay ka ng gap against those places or those people na alam mong hindi maganda ang dulot sa'yo. Nakita ko dito some of you are leaving something behind. Na-realize mo na hindi na para sa akin to, hindi na healthy, hindi na maganda para sa akin, bitawan ko na, layuan ko na, and time na for me to breathe a new life, to start something new, or to start fresh, parang ganyan. And ayaw mo nang magkasya sa kakarampot. Ayaw mo nang magkasya sa parati kang sinasaktan o parati kang kapos na kapos. You want a change now. Okay? Five of Swords. The Nine of Pentacles. Yes. Ngayon, balak mo nang pagtuunan ng pansin ang sarili mong kaligayahan. Ayaw mo nang parating nagbibigay. Well, kung talaga mapagbigay ka, narinig ko dito baka dumating ka na sa point na inabuso ka na or minanipulate ka na or masyado ka nang ginatasan, parang ganyan. Sabi dito, panahon na para unahin ang sarili. Sariling kaligayahan, sariling ipon, sariling peace of mind, no? Kasi kung uupusin ka ng mga taong ito, ng lugar na ito, wala ka nang matitira sa sarili mo. 'Di ba? So, ngayong linggong ito, talagang may change. Nagbabago na yung pananaw mo sa mga binibigay mo at nakukuha mo. Pag alam mong wala ka napapala, bitawan ko na yan. Dito na ako sa alam kong valuable, sa alam kong sulit, sa alam kong worth it para sa akin. At dito, hindi mo nahahayaan na kapos ka or wala ka. Because you are now prioritizing your happiness, your self-worth, and your self-happiness. Okay? Sabi dito, kapag hindi mo siya nakukuha sa isang bagay, bitaw.
Kasi meron pang iba dyan. Kaya huwag kang matakot tumayo sa sariling paa at abutin yung para sa'yo. Okay? Importante yan sa'yo, Libra. So, Libra, this week, ano ba yung mga nais mo nang makuha para sa'yo? I-comment mo na yan, no? Idasal na natin sa baba sa ating comment section para dumating na sa buhay mo this week. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Fool card. Si Fool card, mag-focus ka daw sa mga bagong simula, sa mga bago mong gagawin. Nanggaling ka na sa painful, nanggaling ka na sa brokenness, nanggaling ka na sa mga bagay na alam mong dapat nang layuan, dapat nang tigilan, dapat nang i-end, no? And you are now prioritizing your happiness, your freedom, your self-worth, no? So now, tignan natin yung mga bagong pagkakataon. Example, kung ito ay nag-iisip ka ng mga bagong trabaho, bagong project, or bagong pagkakaabalahan, maaring magtanong-tanong ka, search the internet, o kaya explore things na never mo pang nagawa before, no? Panahon to para kilalanin mo naman ang iyong sarili, hanggang saan kayang pumunta ni Libra, ano yung mga bagay na kaya mo palang gawin ngayon na hindi mo alam na kaya mo pala, no? It's all about you empowering yourself and telling yourself na kaya kong tumulay sa mga bago, kaya kong abutin yung mga bagay na dati nakakatakot pero ngayon ready na ako. It's all about you entering a new door, trying new experiences, and telling yourself, kaya ko to. Hindi man ako sure pero malakas ang loob ko. Parang ganyan. Okay? Full card, the Three of Swords. Sabi dito, huwag kang papaapekto sa lahat ng pain na dinanas mo in the past. Okay? Yan daw ang pumipigil sa'yo, kaya hindi ka pa nakapagsimula, kaya hindi ka pa nakakatulay or nakakapag-risk sa isang bagay. It's because may pain ka pa rin from the past. Sabi dito, let go, bitaw. Maghilom ka na dito. Huwag mo laging isipin na kung ano man yung nangyari before ay mangyayari ulit ngayon. Pinapayuhan ka dito, Libra, na kung talagang natuto ka sa mga nangyari in the past, kahit gaano man kasakit yon, may lesson ka na ngayon na magagamit bilang red flag or green flag para alam mo na kung ano yung dapat iwasan at alam mo na yung mga dapat mong gawin. Kung talagang natuto ka. Pero kung hindi ka natuto, ay nako, panahon na to para i-revisit. Balik tanaw ka sa mga pinagdaanan mo para alam mo yung mga guidepost, para alam mo yung mga direction na dapat mong sundin at dapat iwasan. Okay? Parang sa exam, di ba? Bawat sagot natin may direction muna sa taas para alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Yung direction na yun nag-ugat sa mga past mong nangyari. Pinapayuhan ka dito maging maingat, Libra. Maingat sa bawat hakbang, gamitin mong panuntunan yung nangyari in the past. Okay? Magandang paalala yan para sa'yo para hindi ka naman bira lang ng bira. Sabi dito, your past will tell you. Parang flashlight yan. Yung past mo ang flashlight sa daan mo ngayon. Okay? So Libra, ano pong birthday ninyo? Ikaw ba ay September Libra or October Libra? Comment down below, paramihan kayo ng mga Team September and Team October. Okay? In the area of what you need, meron kang the Four of Cups. Alam mo, kailangan mo ngayon, wag nang magdamdam pa or wag nang madismaya pa sa mga nangyari dati. Iniyakan mo nang hinayang ka Normal naman yan. May mga regrets ka, may mga pagsisisi ka sa mga mali mong ginawa, sa mga hindi mo ginawa. Normal yan. Pero importante dito, wag mo daw ubusin ang oras mo sa kakaisip or kakabaling dun sa mga nangyari before kasi may papasok na bago no? Kaya kailangan talaga maghilom ka muna sa mga nangyari in the past para maganda ang pasok mo sa bagong bagay na ito. May paparating po na bagong opportunity or bagong pintuan. Pero baka madiskaril kung ikaw ay hindi nakafocus ng maayos at talagang nakatanaw ka pa sa mga nasa past mo. So kailangan dito eyes on the prize, eyes on the target, focus, and give this new chance a chance. Diba? Bigyan mo ng bagong pagkakataon yung new opportunity sa'yo na maaring bigyan ka ng bagong buhay. Okay? The Four of Cups. The Knight of Cups. Yes, talagang may offer na darating sa'yo, Libra. Whether offer to ng new job, baka offeran ka ng isang sideline, o baka yayain ka sa isang pagkakataon na ang hirap tanggihan, di ba? Sabi dito, buksan mo lang ang sarili mo, tignan mo kung paano siya maaaring makadagdag sa buhay mo ngayon.
Pinapayuhan ka na maging receptive, maging open, try mo lang, subukan mo lang, and you will see kung swak ba siya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Pentacles. Sabi dito, na pag nilay-nilayan mo na, meron kang mga bagay ngayon na pinag-iisipan mo. Kanan ba o kaliwa? Aalis na ba ako o mag-i-stay ako? Meron ka ng mga plano ngayon na gusto mo ng, alam mo yung mag-charge forward. Pero syempre, hindi naman ganun kadali ang pagbitaw o paglayo, di ba? Especially sa mga bagay na gusto mong ibigay sa iyong sarili. Marami dyan, kailangan mo pang paliwanagan, kailangan mo pang mag-explain, kailangan mo pang linawin sa kanila kung bakit ito yung move mo, no? Pero nag-uugat lahat to sa paghahangad mo na mabalanse ang buhay. Kasi nga, for a very long time, you realized na mali pala yung atake ko sa isang bagay o sa isang tao na in the long run, hindi pala nakabuti para sa akin. So ngayon, binabalanse mo, tinitignan mo, ano ba yung right move? Ano ba yung right way? Ano ba yung dapat kong bitawan? Sino ang dapat bitawan? At ano yung dapat kong ikip sa akin? So, kapag binalanse mo yan ngayon, makikita mo kung ano yung mga dapat layuan, dapat ng tigilan, dapat nang i-separate sa'yo para ma-prioritize mo na yung para sa'yo. No? Panahon to talaga, Libra, para ibalik yung balanse ng buhay mo. Libra ka, you know about balance, di ba? So sabi dito, kapag kabitaw-bitaw na, let go na para ma-prioritize mo na lamang yung kaya mo. Okay? Two of Pentacles, the Moon card. Okay, sabi dito, kung ano man yung mga temporary problems na yan, temporary lang yan. Huwag mong isipin na habang buhay ka dyan. May paraan ka pa para solusyonan ito, basta magdire-diretso ka lamang. And kahit hindi ka sigurado, pero kung alam mo ito yung tama, gawin mo. Because that is your intuition telling you, yes, tama yan. Kahit na walang mapanghahawakan na bagay, pero ramdam mo sigurado ka So continue fighting for that. And soon, kung ano naman itong mga questions mo, it will be answered. Lilinaw din ang lahat na parang, kaya pala binitawan ko yun. Kaya pala iniwanan ko yun. Kaya pala nilet go ko yun. Kasi ito pala yung para sa akin. So, everything in the near future will make sense. Ayan. Kumakahula mga aso. Parang kinakahulan ka rin, Libra, na parang, huy, huwag kang matakot, huwag kang mailang sa mga problemang yan. Huwag mong sukuan, huwag kang umatras. No? Panahon talaga to para lalo natin timbangin kung ano yung para sa atin at kung ano yung hindi. Nang sa ganon, malusaw yung mga dapat malusaw. Mga problema, mga stress, mga inhibitions, mga migraine, no, sakit sa ulo, mawawala yan kapag talagang inilaban mo yung alam mong tama. Okay? In the area of your near future, meron kang the Emperor card. Ito napakaganda. No? In the near future, talagang masayang-masaya ka na sa mga bagay na meron ka. You are now sitting in your power. No? Sabi ko nga kanina, talagang lumayo ka na sa mga bagay na alam mong nagpa-down sa'yo o very toxic na. And you are prioritizing your happiness, your growth, your individuality, your worth. No? And here you are. Yung mga bagay na meron ka ngayon sa near future ay yung mga bagay talagang gusto mo. At wala ka ng time para makipagkompromiso, hindi ka na humihingi ng pabor kung kani-kanino, or hindi ka na humihingi ng approval kung kani-kanino dahil kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa at kaya mo nang i-manage yung sarili mong buhay. No? So you are now in control of your life. Trabaho mo, negosyo, pamilya, buhay, kaligayahan. At wala ka ng, alam mo, wala ka ng keber sa ibang tao. Hindi mo nahahayaan na pigilan ka nila. You know what you want, you know what you need, and you're making it happen in your reality. Congrats po. Nakita ko dito, if you're asking for a job, this is your job. Meron ka ng bagong trabaho. If you're asking for that stability in the family, stable ka. And you have the authority para panghawakan lahat. Lahat kontrolado mo, lahat gamay mo, walang problema, walang hikahos. Okay? Emperor card, the High Priestess. Sabi dito, starting in the near future, ang tabayanan mo siguro 4 months or for the next 4 years, no? Matagal ito kasi major arcana cards ito. Pinapayuhan ka na in the near future, you will know how to trust yourself. At pinapanigan mo yung alam mong kaya mong gawin. Hindi ka na katulad dati na
Huy, sa tingin mo, gawin ko kaya to? Huy, Nay, sa tingin mo, ito kaya pwede kong gawin? Uy, friend, bala ko tong simulan. Sa tingin mo kaya, anong dapat kong gawin dito? Dati ganun ka. Pero in the near future, you will trust your judgment. You will trust how you feel. And you will do what you think is right for you. Napakatapang mo na, napakabuo mo na in the near future na hindi ka naaasa pa or depende pa sa ibang tao kasi kaya mo na. Good for you and congrats po. In your challenge, meron kang the 9 of Wands. Sabi dito, um, may mga bagay na hindi mo sinusukuan, ayaw mong bitawan, ayaw mong layuan, kahit na alam mong dapat nang bitawan. Example, parati ka nagbibigay ng pera sa kapatid mo, kahit kaya naman na niya magtrabaho at meron na siyang sariling pamilya. Pero sa tuwing nalapit siya sa'yo, bigay ka naman ng bigay. Kaya nangyayari, palaasa na siya o nakadepende na sa'yo. Kasi ayaw mong sukuan, ayaw mo siyang hayaan na tumayo sa sarili niyang paa. Example din, sa work, no? Alam mong yung pinasa mo talaga namang rejected na. Sabi ni boss, mali yan, hindi ganyan. Pero pilit mo pa rin pinapasa kasi akala mo yun yun. Pero pabalik-balik yung rejection. Sabi dito, baka naman may mali na. Baka naman may mali kang ginawa or may maling pattern na kailangan mo talagang baguhin. Kaya kahit anong try mo, ganun pa rin ang resulta. Sabi dito, sukuan mo yung isang pattern, sukuan mo yung isang paraan, baguhin natin. Okay? Pag binago mo, maaaring doon na gumana, doon na maging successful. So, kapag iniisip mo ngayon, bakit ganun? Bakit paulit-ulit? Bakit pabalik-balik yung pain, yung rejection, yung sagot, yung failure? Kasi nga, baka meron kang maling ginagawa na dapat nang putulin ngayon. Para pag nag-try ka ulit, i-apply mo yung mga bagong bagay, doon na yan gagana. Okay? 9 of Wands, the Queen of Swords. Yes, panahon na para mag-decide. Sabi dito, sakuan mo ng isang bagay at pumasok ka na sa isang bagong pagkakataon. Meron kang isang bagay ngayon na ayaw mo talagang sukuan. Pero you know within you, alam mo sa buong puso mo alam mo na dapat na talagang bitawan yan at layuan. Panahon na para ibalik yung balance. Panahon na para i-refigure kung ano ba yung binibigay ko na mali. Na parang, teka, bakit ako nagpapakabaliw dyan? Walang-wala na pala to. So, let's move on for something better na hindi mo kailangan maghirap ng ganito. Na hindi mo kailangan magtiyaga ng ganyan. Okay? Make a choice now at panindigan. Okay? In your fortune, meron kang staying focused, hold your course. Sabi dito, kailangan talaga yung pananaw natin sa ating mga pangarap, kapitan mo yan, panindigan mo. Pero pag alam mo na merong mga humaharang na maling pinaglalaanan ko pala ng effort, putulin yun. Nang sa ganun, makatumbok tayo ng diretso sa ating goal. Okay? Meron kang mga maling inaasikaso or maling pinaglalaanan ng effort na kapag pinutol mo yan, nako, bibilis ka sa goal mo. Okay? In the area of your fortune, ikaw to, Libra, ikaw si Justice card. At nasa fortune ka pa. So pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin napaka-powerful mo this week. At napakaswerte mo this week. You have the Justice card. Talaga namang karma is coming to you. Good karma ito. Kung ano man yung mga pinagkait sa'yo before, kung ano man yung mga sinakripisyo mo before, nagpakamartir ka before, babawi na sa universe this time. Bigla-bigla, magbabago yung kwento, papabor sa yung outcome, bibilis yung sitwasyon, or makukuha mo na yung deserve mong resulta or deserve mong reward sa isang bagay. Meron po sa inyo dumadaan ngayon sa mga legal na bagay. Halimbawa, legal document, sa lupa, sa bahay, sa korte, kung ano man yan. Nakita ko po dito, the resolution is coming and you will receive the good result na pabor sa'yo. So, i-manifest mo na yan ngayon, i-claim mo na to para makuha mo yung frequency ng good news pagdating po sa legal battle mo. Okay? For other Libra naman dyan, panahon talaga to because okay na yung kontrata, okay na yung negotiation, okay na yung agreement, at pabor siya para sa'yo. No? Panahon din to Libra para balansehin ang lahat. Kung dati talagang gumagapang ka, kayod na kayod ka, aasahan mo this week medyo relax ka, makapagpahinga ka, may time ka for the family, may time ka for yourself, no? Balanse. So asahan mo yan this week. Ang hostisya, ang balanse, ang pagbibigay sa iyo ng karapat dapat para sa iyo. Aanihin mo yan this week. Congrats po. Justice,
The Queen of Pentacles, yes, talaga namang ikaw ang makakakubra nung magandang resulta sa bagay na yan. I'm seeing you earning more. Sabi ko nga, baka bagong kontrata to, mas malaki yung presyo mo ngayon, no? O kaya sa negotiation, talaga namang kumubra ka ng malaking reward dyan. Baka mamaya nakabenta ka na ng property or meron ka ng panggastos sa mga bagay na dati hindi mo alam kung saan ka kukuha. Pero ngayon, gumanti ang kapalaran. Binigyan ka ng pera ngayon or paraan kung saan meron ka ng madudukot sa oras sa pangailangan. No? So asahan mo yung magandang pagbabago sa kaching-kaching mo. Maaaring may incentive sa work o kaya biglang tataas ang sweldo mo o kaya ngayon biglang dadami yung kita mo sa yung negosyo, no? So talagang gumaganti yung kapalaran in your favor at hindi ka na masyadong mag-iisip sa pera ngayon dahil meron kang pantustos. Okay? Congrats po. Claim mo to, para sa iyo to. In your divine messages, meron kang a new romantic cycle begins. Para po sa mga gustong magsimula tungkol sa pag-ibig, nako, meron daw pong bagong chance. Kung gusto mo tong i-claim mo para dumating talaga yung bagong romantic person sa life mo. Okay? In your divine messages, the Six of Cups. Sabi dito, kailangan talaga natin this week na lagpasan yung mga problema. May paraan ka daw para makawala ka dyan. At yun yung dapat mong gawin. Lumayo, bumitaw, unahin ang sarili, mag-forgive and forget. Sabi daw, para tunay kang makawala sa mga mahirap na yon, sa mga mahirap na taong yan, sa mga toxic na taong yan, isabuhay mo yung pagpapatawad. Kasi yun yung tamang paraan para totally makabitaw ka and totally makuha mo yung hustisya is to forgive and forget. Hayaan mong si karma, hayaan mong si universe ang magbigay ng hustisya para sa'yo. Okay? And you need to really give yourself the chance to begin something new. No? Panahon to para mag-pivot, panahon to para magsimula ng mga bagong bagay, palayo sa mga naranasan mo noon. The universe is gifting you the chance. So kunin natin. Okay? Six of Cups, the Seven of Wands. Yes, barikada ito. Panahon na para barikadahan mo ang sarili mo against the past para hindi masira yung peace mo this time. Sabi dito, kailangan mong panindigan itong pagkalimot na ito or pag-alis mo sa mga bagay na dapat ng layuan. Okay? You need to stand by it. You know? Prove to them na tama ka. Prove to them na this is the right choice. And you're making the right choice. Okay? Sabi dito, hindi worth it yung mga away, hindi worth it yung mga gulo, hindi worth it yung mga chaos na yan. Lumayo ka, barikadahan mo. And panahon to para i-rebuild ang life at unahin mo yung mas importante. Sarili mo. Okay? Unahin ang sarili, away from the pain, away from the chaos, hindi worth it yon. Okay? In your outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang April o Libra. Ngayong Abril daw may pahabol sa yung milestone at magandang balita. I-claim mo to, para sa iyo to. You have needle and thread. A sincere wish will be granted. Wow! Congrats po. Meron daw po kayong wish or dasal na sobrang matutupad this month. Congrats po. You also have key, successful outcome to your problems. Yes, talagang meron kang daan, meron kang lusot, meron kang magagawa para lagpasan yung mga problema mo. You have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw pong tao sa inyo, sa buhay mo na medyo agresibo, matigas ang ulo. Nako, siguro sabi dito, pabayaan mo siya, i-let go mo siya, and just focus on yourself. Okay? Ang outcome ni Libra for April 13 to 19, the King of Cups. Si King of Cups, sabi dito, kalmado ka lang dapat. Huwag mong hayaan na matrigger ka ng ibang tao. Kapag may magulo, kapag may palaaway, kapag merong umaway sa'yo, hayaan mo. Huwag mong patulan. Huwag mong hayaang sirain niya yung katahimikan ng buhay mo ngayon. Always choose to be calm, to be collected, at huwag mong hayaang maapektuhan ka basta-basta. Ganon din halimbawa sa online, no? Pag nag-search ka ng mga balita at nakabasa ka ng mga maling comment, huwag mong patulan. Let it go. And deadma ka na. Okay? Ngayong linggong ito, sabi dito, kalamayan mo yung emosyon, balansehin mo muna lahat-lahat before making a move. Okay? Kayang-kaya mo yan. King of Cups, the King of Swords. Yes, utak ang pairalin kaysa emosyon. Plain and simple. Sabi niya, wag puro damdamin, wag puro silakbo ng puso. Utak ang pairalin. Kada hakbang, kada sasabihin, kada aksyon, kada reaksyon, dapat pinag-iisipan mo ng mabuti
at huwag bara-bara na nakabase lamang sa iyong emosyon. Okay? Think first before making a move. So, Libra, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Think for your question. Inhale and exhale the answers. You have the Queen of Cups, the Seven of Cups, and then the Seven of Pentacles. Wow, 7-7. Napakaswerte mo sa question mo na yan. At the bottom of your deck, the Sun card. Wow! Wala na, tapos na. Hindi ko na kailangang i-explain. Happy daw to. Pag lumalabas si Sun, there is a really great indication of good news, good outcome, success, good health. All is well para sa'yo. So, wag ka na mag-worry sa question mo. Maganda yan. Okay? Sabi dito, hinahanap mo yung kapanatagan sa question mo. Gusto mong ma-secure. Gusto mong mapanatag na okay ang lahat, maganda ang resulta, maganda ang outcome, ilalaban ko ba? Marami ka pang option dyan. At minsan, marami ka ring confusion. Kung ito ba dapat kong pasukin or yon, ito ba or ito, hindi mo alam minsan. Napakagulo, di ba? Well, magandang problema yan because you have other options along the way. So, kapag merong hindi gumanang isa, meron ka pang iba, di ba? Pero syempre, ayaw naman natin magsayang ng oras, ng panahon, di ba? So, dito, sabi, meron ka mga hinihintay ngayon na darating na. Okay? Kaya mapapanatag ka na kasi yung mga hinihintay mo, it will confirm kung ano yung dapat mong pasukin. Sabi mo, pag dumating to, ito na yung garantiya ko na ito talaga yung papasukin ko. Kapag na-confirm ko to, itong hinihintay ko, dito na ako papasok. So, kung ano naman tong hinihintay mo, good news yan, darating na siya. Okay? At yung confusion mo, malulusaw na. Wala ka ng confusion, malinaw na kung ano yung dapat mong pasukin. Alam mo ang susi, puso mo. Kasi alam mo Alam mo sa puso mo kung ano yung dapat mong piliin, kung ano yung dapat mong tahakin, na magpapabigay sa'yo talaga ng good growth along the way. So ask yourself, ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko ba talaga tong bagay na to? Ituloy mo. Because it will make you happy, it will make you successful, it will make you free. Magaan to along the way. Huwag kang mag-alala, yung hinihintay darating, sasaya ka na ulit at lahat ng problema, lusaw na. Okay? So, Libra, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 13 to 19. Sa po kayo naka-resonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.